Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Please do hit the like button, subscribe na lang po sa mga hindi pa nakaka-subscribe and sa mga hindi pa nakakaalam. Meron tayong special channel for Water Sign Philippines. Please do check it out. Start na natin ang reading. Pakihinaan na lang ang volume dahil i-cleanse ko po ang space. So gagamit ako nitong Tibetan Bell. Okay, let's start. This is for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Kung gusto mo magpa-personal reading, yung tarot reader, paki-search na lang siya sa Facebook, sa Messenger, sa TikTok. Meron din siyang TikTok, guys. And ako naman, meron din akong TikTok. Unicorn Princess Tarot. What do we have here for water sign, please? For a water sign. This is love reading, ha? Almost daily love reading. Eight of Swords. Two of Swords. Five of Wands. Nakita ko ng kailangan mong gumawa ng decision regarding this. Nakita tayo ng pag-aaway. And you might be stuck in a relationship, in a connection. And I feel like may involvement ng pera dito. Pero kailangan mong pagdesisyonan or isipan mabuti. Nakita tayo ng pag-aaway. And I feel like kaya hindi ka makapag-decision is high chance na may money na involved din. At saka at the same time, stuck ka nga dito sa connection na ito. Some of you, nakakita tayo ng growth sa money sa'yo. So, I do like that energy, may growth, or someone is already thinking na bigyan ka ng promotion or magbigay ng increase or some of you pwedeng I don't see this as a new offer or what pero yan, high chance na may pag-increase or promotion. Ayan. Person na kakonect mo. Person na kakonect mo. Spirit guides, angel guides for the sign of anong sign to? Water sign. Ayan. One more card, please. Okay. Person nakakonect ni water sign. This is the King of Wands. Six of Wands and the Four of Wands. Could be dealing with the fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oh. Nakita ko ng stable person. Stability with this person could be a businessman, businesswoman. Meron siyang career na pwedeng involve ang pagbibigay sa tao, like pwedeng, or maybe he or she is using itong kanyang career para makatulong sa iba. So this person is very charitable. Tapos very stable person. And with the Six of Wands, nakita tayo ng victory or a very successful person. Ayan, there's a lot of wands, ha? Knight of Wands is here. So I feel like there's this passion or gusto ko nitong person na to but and I don't feel like hindi ka nagiging open sa taong ito. This is the person na nakikita nating mas nagiging open sa'yo, pero ikaw itong hindi. And might be because you are stuck, Anong emosyon mo sa taong to? Did I say fire sign?
Oh, it's for water sign. So you could be dealing with a fire sign. Okay. Pasensya ka na, inom ako ng inom, guys. Medyo nangangati kasi yung aking lalamunan. For, fire sign talaga yung lagi ko naiisip, no? So, might be you are dealing with a fire sign or you are a fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Emotion mo para sa taong to, you do have here the Strength card, the Hermit. Oh, definitely. Ikaw ay nagmamatigas or ikaw ay silent or you're keeping this as a secret, itong emotion mo. But I can see communication sa inyong dalawa nitong taong ito. The Six of Wands is here, so you're very passionable, pati siya kung ano nararamdaman niya, yun din yung nararamdaman mo, because there's this balanced energy with the Six of Wands. Ayan, 2 beses na nagpakita yung Six of Wands, and this is talking about balance. And kung ano yung nararamdaman niya, maaaring yun din yung sa'yo, but with the Page of Wands, yan, ano, I can see communication sa inyong dalawa, pero pagdating sa emotion, hindi para, yung iba pwedeng sinasabi mo yung emotions mo sa kanya, but yung iba hindi eh. More on professional or more on career with the Knight of Pentacles, because Knight of Pentacles is something to do with kontrata. So, yan. So, ano yung emotion naman ng taong ito for you? You do over the Strength card. Guys, you're mirroring each other. You could be dealing with a twin flame. Anong emotion mo dito? Anong emotion ng taong ito para sa iyo? For water sign, please. Ano namang emotion niya para sa iyo? Emotion niya para sa iyo. Well, you do have the Ten of Wands. Yan, Aries, Leo, Sagittarius energy. There's a lot of passion mula dito sa taong ito. And with the Wheel, gusto niyang mabago yun. Pwedeng ayaw niya yung pakiramdam na gustong-gusto ka niya. And ayaw niya yung pakiramdam na sobrang, like antibay din ng relationship or ng connection ninyo eh. Matibay, no? Sa totoo lang, hindi ito basta-basta matitibag or what. My times na with the Seven of Swords, iiwas itong taong to kasi hindi niya maintindihan din eh, yung connection na ito. Or maybe nagfo-focus siya sa money, etc. Pero, alam niya kung gaano kanya kagusto. And sobrang gustong-gusto kanya. Okay? And, what will happen in the near future for you, water sign? In the near future for water sign, please. In the near future. Spirit guides, angel guides. In the near future, you do over the High Priestess. This is spiritual connection. I can see na nagle-level up yung spiritual knowledge mo. The Star is here and the Queen of Swords. And you do have here the Three of Swords, the Temperance. Oh guys, some of you, lalo na kung nasa side mo yung Three of Swords, which is could be a third party situation. Nakikita natin ang pagka-cut off mo or pagtanggal dito kasi gusto mong makuha itong star or yung pangarap mo. And might be this person is the one you really want. And so, you are willing na i-cut off itong Three of Swords, which is siya yung nakikita nating boundaries or siya yung nagiging stuck ka dito sa situation na to, sa relationship na to. And with the Temperance, pwedeng gumive up ka din or kasi ikaw yung lagi nagpapasensya eh. You know, if you are in a relationship or in another connection, pwedeng hindi mo na kasi gusto yung relationship mo with this person kasi lagi na lang ikaw yung nagpapasensya sa kanya. So, ayaw mo naman ng ganun. So, ang ending, I can see definitely that you are following itong spiritual, it's like a fated connection with this person. And, alam mo na yon dahil nga nagle-level up ang iyong spiritual knowledge and nare-realize mo na kailangan kong i-push ang connection namin dahil hindi ako titigilan nitong connection na to eh. So this is yun na nare-realize mo na kung ano talaga itong person na ito sa buhay mo. And then you do have here the Hermit, the Page of Pentacles, and the Nine of Swords. This is your person in the near future. Guys, bakit ganun? Kung kailan na ikaw yung magte-take ng risk or maybe ikaw ang willing mag-give up, siya naman ang hindi because this person
will be quiet or hindi makikipag-connect masyado. And I can see with the Page of Pentacles, yeah, this could be a twin flame connection kasi masyadong complicated. May mga times na ikaw yung mag-chase sa person na ito and then their person will be the runner. And may mga because in the past, nakita natin siya yung chaser. Siya yung gumagawa ng actions, etc. Pero magkakaroon ng pagbaliktad dyan in the near future. Okay, magkakaroon ng big change which is possible na ikaw naman ang humabol sa kanya or ikaw naman yung gumawa ng aksyon sa connection ninyong dalawa. Tapos siya naman, with the Nine of Swords, pwedeng may sarili siyang problema or if you're dealing with a person who is also stuck sa relationship, so parang ang hirap naman nito, parang hindi ko pwedeng ibigay sa'yo, etc. So nababaliktad yung thinking na naman is nababaliktad dito, so it's like a non-stop running and chasing phase between you and this person. So this could be a twin flame. So yan, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye bye.